Hindi ko na binalikan ang Barangay San Roque. Lumipas ang mga buwan, nagpalit ako ng tirahan. Nagpalit na rin ako ng trabaho. Nagpalit na rin ako ng numero. Ngunit, may mga bagay na hindi kayang takasan, kahit gaano ka pa kalayo. Tuwing 12:00 ng gabi, eksakto, may kumakatok sa pinto ng inuupahan kong kwarto. 3 beses. Palaging mahina. Palaging parang may paggalang. Pagbukas ko, wala. Wala ni anino. Ngunit, sa sahig, may mumunang kanin. Dumating ang unang imbestigasyon makalipas ang 1 taon. Isang sobre. Walang pangalan. Walang selyo. Amoy kandila at mantika. 3 salita lang ang laman. Kumain ka na. Sinunog ko iyon. Ngunit kinabukasan, may bago na namang sobre sa ilalim ng pinto. Mas makapal. Mas mabigat. Nagsimula akong managinip. Mahabang mesa. Walang katapusan. Mga upuang unti-unting napupuno. Mga mukhang pamilyar. Ngunit bulok. Basag. At walang mga mata. Sa bawat upuan, may mga pangalan. Mga pangalan ng nawawala. At sa dulo, ang pangalan ko, Mateo. Hinabol ko si Aling Remy. Bumalik ako sa barangay. Sa umaga. Sa araw. Sa oras na may tao. Ngunit wala na ang bahay niya. Sabi ng mga tao, matagal na siyang patay. Bago pa mamatay ang lola mo. Ayon sa matatanda, may sumpa ang pamilya namin. Noong unang panahon, may iniwang bisita sa mesa. Isang pulubi. Isang gutom. At noong gabing iyon, may namatay. Simula noon, tuwing Pasko, may sinisingil. Sinubukan kong huwag kumain tuwing December 24. Nagkulong ako. Nagdasal. Ngunit sa hating gabi, kusa akong nauupo. Kusa kong hinahawakan ang kubyertos. At may mga bumubulong. Salamat sa pagdating. Lumipas ang mga taon. Isa-isa, may nawawala sa pamilya. Mga pinsan, mga tiyuhin. Lahat may pare-parehong dahilan ng kamatayan. Heart failure sa hating gabi ng December 24. Dumating ang gabing ako lang ang huling natira. Tahimik ang paligid. May mesa sa gitna ng kwarto. Hindi ko alam kung kailan ito lumitaw. May kandila. May handa. At may upuang hinihila pabalik. Tumunog ang orasan. 12:00. May mga kamay na sumabay sa akin sa pag-upo. May mga boses na sabay-sabay nagsasalita. Ngayon, kumpleto na ang pamilya, sabi ng mga salita. Kung ikaw ang nakikinig nito ngayon, at may handa sa mesa mo, bilangin mo ang mga upuan. Siguraduhin lahat ay may nakaupo. Dahil kapag may bakante, may uupo. At baka, ikaw na ang hinihintay. Ang handa ay nauubos. Ang alaala ay hindi. At ang imbitasyon, hindi kailanman binabawi. Hindi ko na alam kung ilang Pasko ang lumipas. Sa bawat December 24, pare-pareho ang panaginip. Isang mesa, isang kandila, isang bakanting upuan, at isang tanong na paulit-ulit na ibinubulong sa akin. Hanggang kailan ka tatanggi? Sinubukan kong tapusin ang sumpa. Binalikan ko ang pinagmulan. Ang lumang simbahan sa San Roque. Sarado na. Giba ang bubong. At may kampanang hindi na tumutunog. Sa ilalim nito, may lumang tala. Isang pangalan.
Isang petsa at isang kasalanang hindi na naitama. Ang pulubi, hindi siya multo. Hindi rin siya demonyo. Isa siyang tao na naiwan sa labas ng bahay. Gutom sa gabi ng Noche Buena. At namatay sa lamig. Hindi siya nagalit. Nag-antay lang siya. Ayon sa tala, matatapos lang ang handaan kapag may kusang uupo. Hindi hinila. Hindi pinilit. Kusang maghahain ng sarili. Isang huling makikisalo. December 24, bumalik ako sa lumang bahay. Nandoon pa rin ang mesa. Mas mahaba kaysa dati. Punong-puno ng mga mukhang pamilyar. Lahat nakatingin sa akin. Lahat naghihintay. Umupo ako. Walang humatak sa akin. Walang humila. Ako mismo ang pumili. At sa unang pagkakataon, naging tahimik ang lahat. Tumunog ang orasan. 12:00 na. Ngumiti ang pulubi. At unti-unting naglaho ang mesa. Ang kandila. Ang mga bisita. Natagpuan nila ang bahay kinabukasan. Tahimik. Walang handa. Walang mesa. Walang bakas ng anuman. Maliban sa isang upuan at isang pinggang walang laman. Kung nakikinig ka neto ngayon at nagtataka kung bakit may isang bakanting upuan sa mesa ninyo ngayong Pasko, huwag kang mag-alala. Hindi na sila naghahanap. May nakaupo na. Ang sumpa ay napuputol. Ngunit ang alaala, laging may nakikisalo. Akala ng lahat, doon na nagtapos ang kwento na naputol na ang sumpa. Akala ng lahat, doon na nagtapos ang kwento na naputol na ang sumpa, na natapos na ang handaan, na may isang taong kusang umupo upang palayain ang iba. Yun ang ikwento sa barangay. Yun ang pinaniniwalaan ng mga naiwan. Ngunit may mga kwento na hindi talaga nagtatapos. Nagpapalit lang ng anyo. Pagkalipas ng ilang taon, unti-unting nakalimot ang barangay San Roque. May mga bagong bahay. May bagong kalsada. May bagong henerasyon na hindi nila kilala ang pangalang Mateo. Ngunit tuwing December 24, may isang batang laging nagtatanong, bakit pa may isang bakanting upuan sa mesa? At walang sumasagot. May mga gabi ring may naaamoy na handa kahit walang nagluluto. May kandilang kusang nagsisindihan. At may mga kutsarang bahagyang gumagalaw. Parang may sumasabay sa kainan. Sinasabi ng matatanda, hangin lang yan. Ngunit alam nilang nagsisinungalingan lang sila. Isang Pasko, may dayang pamilya ang lumipat sa dating lupa ng bahay ni Lola Ising. Hindi nila alam ang kwento. Hindi nila alam ang bilin. At lalong hindi nila binilang ang mga upuan. Masaya ang gabi. Maingay. Hanggang sa tumugtog ang 12:00. Napansin ng ama ng pamilya na may isang plato sa mesa na hindi niya naman inilabas. May kanin. May ulam. Mainit. Parang kakahain lang. Sa gilid neto, may bahid ng mantika. Hugis daliri. May bisita ba tayo? Tanong ng bata. Walang sumagot. Ngunit may isang upuan na marahang umatras. Sapat lang para makaupo. At may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, may narinig ang ina. Isang mahinang bulong. Hindi galit, hindi rin gutom, kundi paalala. Salamat sa pwesto. Kinabukasan, walang namatay, walang nawala, walang kakaiba, maliban sa isang bagay.
May isang pinggang hindi nila maalis sa mesa. Kahit itago, kahit itapon, palagi itong bumabalik. Doon, naintindihan ng matatanda ang totoo. Hindi sumpa ang naiwan, hindi rin multo, kundi alaala ng isang gutom na minsang hindi pinapasok. At hanggat may Noche Buena, may umaasa. Kaya kung ngayong gabi, habang nagbabasa o makikinig ka neto, at may bakanting upuan sa mesa ninyo, paulit-ulit kong sinasabi, huwag mo na itong punuin. Huwag mo ring itanong kung para kanino. Hayaan mo lang. Dahil may mga bisitang hindi kailangang makita, hindi kailangang pakainin. Ang kailangan lang nila ay kilalanin. Isang upuan, isang plato, isang kandila, hindi bilang handog, kundi bilang pag-alaala. Ang Noche Buena ay gabi ng pagsasalo, ngunit minsan, ang pinakadelikadong bisita ay ang nakalimutan.